Hi guys! Welcome to my channel. So another travel vlog na naman tayo for today's video. So this time, pumunta naman tayo ng South. Ang part ng South na pupuntahan natin ay ito yung kapag narinig ninyo yung Bilibid Prison at Alabang Town Center, ito yung city na papasok sa isip ninyo. Alam nyo ba kung ano yon? Kung ang sagot ninyo ay Muntinlupa City, may tama kayo kasi for today's video, ang explore natin ay Muntinlupa City. So, samahan ninyo ako at explore natin ang Muntinlupa City. First stop natin dito sa Muntinlupa, ang Bilibid Compound. Bago ko dalawin ang aking asawang nakulong dahil sa murder, charot lang guys, kakain muna kami dito sa The Branch. Itong cafe na to ay malapit sa lake and sa Memorial Hill. Tikman natin yung mga food guys. Ito yung nachos, ito yung fries, honey lemon, magpaka-healthy tayo. Tikman natin. Oh, may takoyaki guys. For this drink, itong honey lemon iced tea. Masarap siya guys. Lasang-lasa mo yung lemon and hindi siya ganun katamis. I love it. Tikman naman natin yung mga food na in-order. Nachos. In fairness ha, ang dami nilang serving guys. Tingnan ninyo, punong-puno. Baka sabihin ninyo, kaya lang naman punong-puno yan kasi vlogger siya. No, punong-puno siya talaga guys. Panalo. For a typical nachos, masarap siya. Of course, yung fries nila. Well-cooked fries. Yung typical fries na nabibili sa iba ding cafe and sa restaurant. Ito yung na-curious ako. Takoyaki. Wow. Takoyaki na ginawang cake. First time kong maka-encounter nun, guys. Tikman natin. Masarap. Tamang-tama yung alat. And crunchy. Yung taste naman niya, ito yung mga typical na takoyaki na makikita nyo rin naman sa ibang store. Umorder din kami ng chicks and chips. So, fried chicken siya, chicken fingers, and potato mojos. Tikman natin to. In fairness, juicy yung chicken fingers nila. I love it. And tamang-tama yung alat. Potato mojos. Sakto lang. Okay lang yung mojos nila. Mas may improve pa nila yung quality ng mojos. Pero itong chicken tenders, panalo. Unfortunately, hindi namin nalibot yung Bilibid Compound. Umuulan kasi guys, kaya hindi na kami nakalibot sa Bilibid Compound. Sayang naman. At marami din namang mapapasyalan doon. So instead, nandito kami sa isa sa mga OG na mall sa Muntinlupa. Ito yung Alabang Town Center. So under din siya ni Ayala Malls. Actually guys, itong Alabang Town Center na to, bata pa lang ako, meron na to guys. And itong Alabang Town Center na to, ito yung ito yung mall ng mga mayayaman sa South. Hindi naman actually mayayaman sa South. Kilala lang siya na mall ng mga mayayaman kasi malapit dito yung Ayala Alabang Village. So guys, tambay lang kami dito sa Ayala Alabang at dahil dyan, titikman ko tong sugar-free and gluten-free na ice cream ng Krisha Kitchen. So this is ube parmesan. Tikman natin guys. Guys, ang sarap. Yung lasa niya, alam niyo yung lasa ng ice cream na regular ice cream? Ganun siya guys. Hindi mo malalasahan na pang-diabetic siya guys. Lalo na sa mga diabetic and nagko-control ng sugar intake, this ice cream is good for you guys. From ATC, pumunta naman kami dito sa Westgate Center. Isa pa sa pasyalan dito sa Muntinlupa. Well, actually guys, tignan nyo naman. Nag-makeup ako, nagpaganda ako. Kasi nandito ako sa Angridobo para i-meet si Miss Judy Ann Santos, yung owner ng Angridobo. Parang unfortunately, wala yata si Miss Judy Ann Santos. Nasayang yung effort ko ng pagpapaganda. Pero okay lang naman guys. Di ba ganda? Ay, nandun ba? Wala. Grabe. Wala, parang hindi ko nakita. Nasasad ako. Idol ko pa naman si Judy Ann.
pinapanood ko yung mga teleserye niyan. From Cristala hanggang dun sa Starla, talagang sinubaybayan ko. And pinanood ko yung movie niya, Espantajo. So, sayang wala siya dito. But it's okay. At least nag-makeup naman ako to improve myself. Ang ganda ko. Hanapin niyo na lang kung saan yung ganda ko. Pakihanap please. Pag nahanap ninyo, i-comment ninyo sa comment box. Inihintay lang namin yung order namin na food dito sa Angredobo. Tikman na natin yung order. So, ito yung kanilang Angredobo chicken thigh rice bowl. So, meron na itong gulay. So, either kangkong or laing. Then, chicken thigh and rice. Tikman natin, guys. Isa na yata ito sa pinakamasarap na chicken adobo na natikman ko. No joke, guys. Walang halong etchos. Sobrang sarap niya, guys. Yung sauce, flavorful. Yung alat, tamang-tama lang. Yung chicken, tender. And ang gusto ko dito, guys, sa isang meal lang na ganito, sulit na, guys. Mabubusog ka na. I love it. Naman natin, canchos. So, ito yung parang nachos nila, pero kangkong chips. Tikman natin, guys. Sobrang sarap niya, guys. Flavorful yung canchos. Tamang-tama yung alat. And crispy yung kangkong chips. I love it, guys. Kung napapansin ninyo yung structure ng museum, mukha siyang fishnet. Kaya ganito daw yung design ng kanilang museum is to give honor sa mga mangingisda and sa fishing industry ng Muntinlupa, which is one of the major industry dito sa Muntinlupa City. So, nandito ako sa Museo ng Muntinlupa. Itong Museo ng Muntinlupa na ito ay nagbukas noong 2019. Kung makikita ninyo, guys, yung itsura ng museum niya, modern yung atake niya. Actually, guys, for a museum, hindi siya ganun kalaki. So, for second floor, 3 gallery yung nandito. Yung Buhay, Gallery 1, Gallery 2 is Talino, Gallery 3 yung Lakas. So, tara at explore natin itong loob ng Museo ng Muntinlupa. Ito pala yung history ng New Bilibid Prison. Ito siya, guys. Yung New Bilibid Prison, guys, itinayo ito noong 1940. Well, actually, guys, meron pa rin naman tayong tinatawag na Old Bilibid Prison. Yung Old Bilibid Prison, ito yung nasa Manila, malapit sa Recto Station. Actually, guys, yung Old Bilibid Prison, masikip na siya, guys. And kaya sila nagpagawa ng New Bilibid Prison dito dahil sa tumataas na crime at that time. So, kailangan nilang i-cater yung marami pang mga criminals. Ngayon, ang balak nila sa New Bilibid Prison ay ilipat ito sa provinces kasi yung condition kasi ngayon ng New Bilibid Prison ay sumisikip na. And noong 2023, guys, kung hindi ako nagkakamali sa balita, hindi na sila tatanggap ng mga bagong preso. Dahil nga sa dumadaming prisoners. And ang balak nilang gawin sa New Bilibid Prison by 2028, if I'm not mistaken, gagawin na itong isang commercial district. Kalapit lang dito sa museum, guys,
meron ditong nagtitinda ng Japanese cake na daiyaki. Actually guys, yung seller ng daiyaki, nagtitinda sila ng daiyaki since 2007 pa, o diba? Sobrang tagal na. By the way guys, ang pangalan nga pala nitong daiyaki ay ang Daddy's Taiyaki. So ang taiyaki ay, ito siya guys, it's a Japanese pancake na ang shape niya ay fish. So may tatlong flavor sila, meron silang custard, choco cream, and munggo. So susubukan natin itong munggo guys. So para siyang Filipino version ng azuki beans. Tikman natin. Ang masasabi ko guys, masarap siya. Tamang-tama lang yung tamis. Hindi siya nakakaumay. I love it. So nag-round 2 pa ako guys dahil nagugutom pa ako at nasarapan ako sa daiyaki cake nila. This time, tikman naman natin yung ibang flavor nila. So yung custard nila, tikman natin. Masarap din siya guys. Hindi nakakaumay. Tamang-tama yung tamis. Perfect siya talaga guys. And for only 15 pesos guys, so imagine ninyo, makakakain na kayo ng ganitong napakasarap na Japanese pancake o yung daiyaki pancake. Guys, i-end ko na ang ating travel vlog. Sana mapuntahan nyo yung mga places na pinuntahan ko. So alam nyo lang gagawin ninyo guys. So, just click subscribe, like, and hit the notification bell para lagi kayong updated. And also follow my social media accounts. So yun lang guys, bye! Love you all and see you sa ating next video.